Ano, Coco Pandan. Guys, dito na naman kami sa Intercity at bibili kami ng 10 kabang bigas. Ang bibili naming bigas ay 8 koko. Ang bibili naming bigas ay 8 Coco Pandan saka 2 buko pandan, guys. Dami nagkakarga ngayon, guys. Ayun, pakita ko sa inyo. 3 pa lang to. Ayan. Ay, may palis na isa. Papasok yata to, guys. So yung bibili naming 10 kabang bigas, guys, susubukan ko kung makakayanan ng panghakot ko na tricycle. Ito lang yung panghakot ko, ayan. Kung bago ka pa lang sa channel ko, kung kaya yung 10 kabang bigas. 3 rito sa taas, 3 sa taas, 7 sa loob. Sana kayanin ng gulong. Kung hindi kakayanin, nyari. So, ayan. Pagka nandito ka sa Coco Pandan Outlet, doon ka magbabayad sa cashier. Nasabi ko na yun eh. Tapos bibigay mo sa supervisor, tapos kakargahan ka na. Tapos yung bibili nga pala 10 kabang bigas, tawag dito, wala pang umu-order nun, nag-i-stock lang kami. So, ayun, sana may umu-order ng 10 kabang bigas. Order na po kayo, babayad na po uli ako. Nakapagbayad na tayo, guys, at bibigyan natin yung yung resibo sa supervisor. Papasok tayo dito sa loob. Hanapin natin yung supervisor sa loob. Ang dami nagkakarga. Yari kami, guys. Kumikidlat-kidlat, patay. Kumikidlat, guys, wala kaming dalang trapan. So naikarga na yung 8. 3 sa ibabaw, 5 rito. Bibili pa kami ng buko. Ay, ma'am, ano nga? Buko. Buko ulit? Oo, syempre. Ano gagawin ko? 2. Ano gagawin ko rito? Guys, 10 kaban, patay. Pero yung gulong nakatayo pa rin, guys. Ang problema ko na lang, baka umulan, guys. Tapos tayo dyan pag umulan. Sana hindi umulan. So ayun, guys, at nakauwi na kami ng bahay. At eto nga, ikukwento ko lang sa inyo, hindi naman umulan. Ang naging problema ko lang sa biyahe, yung preno ko. Dahil nakakapamreno pa naman. Ang problema nga, yung preno, dahil mabigat yung karga, kapag tumapak ako ng preno, kapag pumiga ako ng preno, foot brake, hand brake, tinutulak nung bigat yung tricycle. Kasi nga, sobrang bigat na. Sa madalit sabi, hindi kaya ng preno yung ganong klaseng bigat. Tapos yung manibela ay mabigat na rin, mabigat. Sa 250 na kasi yun eh. Pero yung gulong, wala akong pagdadalawang isip sa gulong. Hindi siya sasabog. Hindi rin umiinit eh. Bali huminto pa ako, nag-stop over pa ako. Chinek ko rin yung gulong. Siguro mga 2 beses ako nag-stop over. Chinecheck ko yung gulong. Tapos ang problema ko pa ron, guys, kung nagkataon na
nasiraan, nasabugan ng gulong o bearing o preno, kasamahan ko yung mag-iina ko, medyo magiging mabigat sa part ko yung trabaho kasi unang-una iintindihin mo yung unang-una iintindihin ko yung mag-iina ko, pangalawa yung bigas, pangatlo yung tricycle. So bago kami pumunta ron, napag-usapan nga namin ng asawa ko kung sino yung uuwi ng bahay o tatawag ng rescue para maayos man kung sakasakaling magkaroon ng aberya. Nag-usap kami kung sino yung uuwi para maiuwi na rin si Sophia. So baka sabihin nyo naman o baka masabi nyo naman bakit kailangan kasamahan pa si Sophia, bakit kailangan kasamahan pa yung asawa ko. Guys, kasi sa mga hindi nakakaalam, si Sophia merong autism. Mas gusto namin na laging kasama si Sophia, nakakapag-explore ng mga bagay-bagay, nakakakita ng iba't ibang, ayun, gumagana yung isip niya, masaya siya lagi, nakikita niya yung mga sasakyan. Yun yung gusto ko kay Sophia. Tapos si mama naman, wala naman magbabantay kay Sophia kung hindi siya kasama, hindi ba? Yun lang naman, guys. So kaya ng sa madaling sabi, kinaya, hindi pala kaya, kinaya po yung 10 kabang bigas tapos hindi rin umulan. Ano pa ba naging problema? Trapal, walang trapal. Yun nga, eto, papasok na tayo sa sa panahon na ng tag-ulan Ang problema ko, walang trapal tapos paano hahakot ng bigas, no? Kung magkaroon ng out of stock, kasi nga ang resources ko lang ito lang yung mga naikukwento ko sa inyo. Tricycle, konting puhunan sa konting puhunan sa bigas, tapos single na motor. Hindi ko rin alam kung pag nagkaroon ng trapal hindi ba mababasa yung bigas, di ba? Mahirap makipagsapalaran kung ilalaban mo yung bigas doon sa tubig, di ba? Kahit nasabihin mo yung nakasako naman ang tubig kasi ang tubig kasi humahanap ng butas yan. Kung saan may butas, pumapasok yung tubig. Di ba? Medyo critical sa akin yung buwan siguro na to, o yung papasok na buwan. Kasi nga, nararamdaman ko magtatagulan na. So hanggang dito na lang, guys. At yun lang. Bali, kwento lang naman ako sa inyo ng mga nangyayari doon sa pagbibigasan ko. Maraming salamat po sa panonood at babay na po.